Praise God, isang pinagpalang araw po sa inyo, gabi, umaga, anumang oras po sa inyo dumarating ang video na ito. Sumaatin po nawa ang masaganang biyaya ng ating Panginoon at patuloy po tayo nagpapasalamat sa buhay na Kanyang kaloob sa atin, sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na gabay at biyaya na patuloy niya pong idinadaloy sa ating pong buhay. Kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin po ng ating bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Sa araw pong ito, ang ating pagninilayan ay mula po sa Ebanghelyo. Ayon po kay San Lucas, kabanata po ay 9, talatang 51 hanggang sa mga sumusunod. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias?" Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. "Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao'y naparito hindi upang ipahamak kundi iligtas ang tao." At nagpunta sila sa ibang nayon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat Lord sa iyong mga salita na muling kaloob sa amin sa araw po ito. Basbasan niyo po kami at pagpalain at kayo po ang manguna sa amin lahat. In Jesus Christ's name, Amen. And ito po natin, ito yung pagkakataon na kung saan ang Panginoong Jesus ay papasok po ng Jerusalem upang tutdin ang misyon na iniatang po sa kanya ng Diyos Ama. At alin po yun? Ang iligtas ang sangkatauhan o ang sanlibutan. Subalit doon sa kanila pong daraanan nga sa lugar po ng Samaria, may isang nayon po doon na pinauna ni Jesus yung kanyang mga alagad upang ipaghanda siya ng matutuluyan. At sad to say, dahil hindi po sila hindi tinanggap ang Panginoong Hesus. Kaya nang ito po ay makita ng dalawang alagad, si James and John, ay gano'n na lang po yung kanilang galit. At sinabi nila sa Panginoon, gusto niyo po ba na magpaulan kami ng apoy katulad ng ginawa ni Elias upang puksain ang mga taong ito? At malinaw po yung sinagot ng Panginoon, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong sinasabi," sabi ng Panginoon, "sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas ito." At ginawa nga po ng Panginoon, instead na magpilit na dumaan sa lugar na yon, humanap po sila ng ibang lugar na madadaanan patungo sa Jerusalem. Ano po yung mga bagay na magandang matutunan po natin sa ating gospel sa araw pong ito? Ilang hakbang ang bagay na magandang matutunan natin sa gospel po natin ngayon. Una po ay yung tinatawag na determination of Jesus to fulfill His mission. Ano po yung kanyang determinasyon na tapusin, naganapin yung atas na ibinigay sa kanya ng Ama. At ito nga po ay ang pag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan ng sangkatauhan natin pong lahat. Jesus set His face toward Jerusalem, showing His obedience to the Father's will, even though suffering awaited Him. So nakatuon po ang ating Panginoon sa pagpasok sa Jerusalem, na kung saan nga po ay upang sundin, tupdin ang kalooban ng Ama, at ito po ay ang pagliligtas, at dito nga po siya ay dadaan ng paghihirap, kamatayan na kanya pong gagawin para sa ating kaligtasan.
So makikita po natin, unang-una po dyan yung kanyang determinasyon, pagpupursigi, no, na matapos maganap yung mission niya sa mundo pong ito. Catholic teaching, we are called to be steadfast in following God's will despite trials. Ang simbahan po, ang inang simbahan, ay tayo ay tinatawag na maging matatag din saan po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng maraming pagsubok, maraming pag-uusig, maraming kahirapan na atin pong pinagdadaanan. Na hindi lamang po tayo susunod sa Panginoon kapag maganda yung sitwasyon, at kapag hindi na nga po maganda ay tayo po ay naglalaylo, nagbaback out. Hindi po. Ito ay ang pangyayari pong ito ay binibigyan tayo ng Panginoon ng isang halimbawa na dapat tularan, na tayo po ay maging matatag, maging matibay sa pagtupad ng tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon, at yun nga po ay ang patuloy na gumawa ng mabuti, sundin ang kalooban ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay sa mundo pong ito. Kalawang bagay po, number 2 is rejection is part of discipleship. Yan, tandaan po natin, bahagi ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon na tayo rin po ay makaranas na hindi tanggapin. No? Kahit napakaganda ng ating pong motibo, ng ating intensyon, kahit napakaganda ng ating i-offer, at ito nga po ay ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon, ang pagtupad natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos, tandaan po natin, bahagi na tayo po ay i-reject ng tao. Mga kapatid, even ito ay kapatid natin, kaibigan natin, or kahit na napaka-close po sa atin, dadating yung time at pagkakataon na pwede nila tayong itakwil, pwede niya tayong i-reject, dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. The Samaritans rejected Jesus, but He did not retaliate. So ito po yung maganda. Sa kabila na ang Panginoong Hesus ay nireject ng mga Samaritano, ang Panginoon ay hindi po siya naghiganti. Hindi binalikan ng masamang bagay ng Panginoon ang mga taong ito. The Church teaches that rejection and suffering for the sake of faith are part of Christian life. Bahagi ng ating pagiging Kristiyano ang tayo po ay makaranas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang persecution, or even rejection dahil nga po sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa mundo pong ito, dalawa lang ang kingdom. The kingdom of light and the kingdom of darkness. So if we are in the kingdom of light, yung nasa darkness po ay i-oppose tayo, na hindi nila tayo pwedeng tanggapin. And also, if we are in the kingdom of darkness, hindi rin natin pwedeng tanggapin yun. Kaya po merong rejection, mga kapatid. So kung yan ay nasa liwanag, tatanggapin ka niyan. Pero kung yan ay nasa dilim, so yun po talaga merong rejection, merong conflict na mangyayari. Pero bilang mga Kristiyano, ito po ay bahagi at kailangan nating harapin at tanggapin ang mga paghihirap na ito bilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. If the world hates you, keep in mind that it hated me first, sabi po ng Panginoon in John 15 verse 18. Bago pa daw po mamuhi sa atin ang mundo, ay nauna na itong namuhi sa ating Panginoon. Katlong bagay is rejection should not lead to revenge. Kapatid, hindi dapat humantong sa paghihiganti at paggawa ng masama, pagganti ng masama doon sa ginawang masama sa atin, at yan yung pinakita ng Panginoon.
James and John wanted to destroy the Samaritans, but Jesus rebuked them. Catholic teaching emphasize mercy over vengeance. Ano po? Tinuturo ng ating simbahan, ano po, dapat mangibabaw ang awa, ang habag, hindi ang paghihiganti sa ating puso. At tunay po, yung kung tayo po ay nasa liwanag, gumagawa ng mabuti, at tayo po'y pinipersecute, kahabag-habag yung mga tao pong yun, mga kapatid, dahil kapahamakan ang kanilang pupuntahan. Do not repay evil for evil, but overcome evil with good. Romans 12:17. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Diyan po ang turo ng ating Panginoon. Jesus' response reflects His command to love one's enemies. In Matthew chapter 5 verse 44, diyan ay iniutos ng Panginoon ang pag-ibig sa ating kaaway, dun sa mga ayaw sa atin, dun sa mga taong hindi tayo tanggap, na wala naman tayong ginagawang masama, bagkus gumagawa tayo ng mabuti sa kanila pero ayaw pa rin nila tayong tanggapin. Ikinukumand ng Panginoon yung pagmamahal sa ating kaaway. Fourth, mercy over judgment. Instead of punishment, Jesus showed patience and continued His mission. The Catechism reminds us, God is patient, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So sinasabi po dyan sa ating Catechism of the Catholic Church 1037 na ang Panginoon ay mahabagin, maawain, at hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak po sa mundong ito. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Isa man ay ayaw ng Panginoon mapahama, kaya hindi niya po agad ibinibigay yung judgment, at hindi ibig sabihin hindi agad tinutupad ng Panginoon yung kanyang mga pangako, kundi sabi po dito, hindi pa niya tinutupad yung kanyang pangakong pagbabalik, sapagkat binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbagong buhay, at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, nawa hindi masayang yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Grab the opportunity na tayo po ay mapabilang sa mga ililigtas at maliligtas sa takdang panahon na itinakda ng ating Diyos. So ano po yung lesson na gustong ituro sa atin ng gospel? Una, be firm in faith and obedience to God's will. Dapat daw po tayong maging matatag sa ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kalawang bagay po na itinuturo ng gospel, expect rejection for following Christ but respond with love. Asahan na po natin yun na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tandaan natin may rejection, pero nawa hindi paghihiganti ng masama o pagbabalik ng masama sa ating kapwa, kundi pagmamahal, pangunawa at pagpapatawad, awa ang siyang mangibabaw sa ating puso. O third, mercy not vengeance is the true spirit of discipleship. So kung totoo po tayo na mga disipulo ng Panginoong Hesus, ano po, awa, hindi paghihiganti, ang tunay na espiritu ng mga tagasunod ni Kristo. And lastly, mga kapatid, fourth, evangelization must be done with patience, prayer, and charity. Ang paghahatid
ng mabuting balita ay dapat gawin ng may katyagaan at panalangin at may pag-ibig. Tiyaga, puno ng panalangin at puno ng pagmamahal. Praise God! Maraming pong salamat sa Panginoon at nawa na pagpala po tayo ng mabuting balita ng Panginoon. At please, pakishare po ng ating video, ng ating mga upload sa ating channel at nawa ay marami pa po tayong maabot sa pangangaral at hatid ng mabuting balita ng Panginoon at sumainyo ang kapayapaan, pagpalain tayo ng Panginoon. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless po.